Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa pagkakaroon ng sabar o pagtitiis. Ang pagkakaroon ng sabar ay isa sa pinakamagandang katangian na madedevelop ng isang tao. Dahilan sa kung mayroong pagsasabar ang isang tao, kahit anumang hirap o pagsubok ang dumating sa kanya, alam niyang kasama niya si Allah Subhanahu wa Ta'ala at alam niya na lahat ng paghihirap niya ang kasunod noon ay kaginhawaan. At wala nang mas maganda pang gawin kung darating sa iyo ang pagsubok o kahirapan, kundi magsabar ka. Meron pa bang mas mainam kung nahihirapan ka? Hindi ba wala na? Ang dapat mo lang gawin ay magsabar ka at maniwala ka na ang tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay darating. Kahit na parang napaka-imposible na nahihirapan ka na ng sobra, magtiwala ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at tunay nga na darating ang kanyang tulong. Ang mga propeta, ang mga sahaba, ang mga Islamic scholar na nauna sa atin, nahirapan sila. Ang daming pagsubok na ibinigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila. At ano ang ginawa nila? Ang ginawa nila ay nagsabar sila. At naging dahilan yun para parangalan sila ni Allah dito sa dunya at sa akhirah ng malaking karangalan. At kung titingnan natin ang Siratun Nabawi, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sobrang nahirapan. Ano ang bunga ng paghihirap niya? Ang bunga ng paghihirap niya ay ang pag-conquer ng Makkah, hindi ba? Hanggang sa ngayon, ang impact ng paghihirap ng Rasulullah, ang pag-i-struggle niya sa Islam, ay hanggang ngayon ay malaki pa rin ang impact sa atin. At kung titingnan natin, kakaunti lamang yung kahirapan na nararanasan natin kumpara sa kanila. Kaya wala nang mas mainam pang dapat natin gawin kung darating sa atin ang kahirapan o pagsubok, kundi magsabar tayo. Wa ilal liqa, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.